Ipinagkanulo ng asawa't biyenan, ikinulong sa isang mental hospital matapos isilang ang aking anak. Habang sila'y nagpapakasa sa sayamang ninakaw sa akin, ako'y tinatakan bilang isang baliw. Ngunit ang baliw na kanilang nilikha ay ang siya ring magiging kanilang bangungot. Mula sa abo ng kanilang kasinungalingan, ako'y babangon, hindi para magmakaawa, kundi para maningil. Isang tanong na lang ang natitira. Paano wawasakin ng isang baliw ang buong imperyo nila? Kailan ba natin to tatapusin, ma? Pagod na akong magpanggap. Ang boses ni Leon, ang aking asawa, ay tumagos sa manipis na dingding ng aming kusina. Tila isang matulis na bagay ang biglang humiwa sa katahimikang bumabalot sa aking mundo. Natigilan ako, ang aking mga kamay ay abala sa paghahanda ng paborito niyang merienda, turon na may langka, na perpektong isinawsaw sa gininto ang arnibal. Ang matamis na amoy ng saging at tsokolate mula sa tasa ay tila nagpapaalala sa akin ng init ng aming pagmamahalan o di kaya'y ang pagmamahalang inakala kong meron kami. Sa ibabaw ng mesa, nakahain na ang 2 tasa ng mainit na tsa. Ang sa kanya at ang sa akin. Dahan-dahan kong pinunasan ng daliri ang gilid ng kanyang tasa. Inaalis ang maliit na mantas na ako lang ang nakapansin. Sa isip ko, tila bumalik ang alaala ng araw na inalok niya ako ng kasal sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa aming probinsya. Nangako siyang ako lang ang babaeng mamahalin at iingatan niya habang buhay. At ako, sa aking kamusmusan, ay naniwala. Ibinigay ko ang lahat, ang aking tiwala, ang aking mga pangarap, at maging ang manang natanggap ko mula sa aking mga yumaong magulang para lamang isalba ang nalulugi nilang negosyo. Konting tiis pa, anak, ang sagot ng aking biyenan. Si Doña Esmeralda, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang bakas ng emosyon. Malapit nang gumana ang gamot. Kapag nadeklarang wala na siyang katinuan, lahat ng yaman niya, pati ang bata, ay mapupunta sa atin. Tila nabingi ang aking mga tainga. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang mga maliliit na karayom na sabay-sabay tumusok sa aking puso. Gamot? Walang katinuan? Ang bata? Si Leo, ang aming munting anghel, ang bunga ng aming pagmamahalan. Paanong? Nawalan ng lakas ang aking mga kamay. Ang tray na hawak ko na naglalaman ng aming merienda ay bumagsak mula sa aking mga nanginginig na daliri. Ang kalansing ng mga nabasag na tasa at pinggan ay umalingaw-ngaw sa aming munting tahanan, isang tunog na sumisira sa perpektong larawan ng isang masayang pamilya. Ngunit para sa akin, ang ingay na yon ay parang nanggaling sa napakalayong lugar. Ang aking mga mata ay napako sa sahig na puno ng bubog at nagkalat na pagkain. At doon, sa gitna ng lahat, sa tabi ng nabasag kong tasa, nakita ko ito. Ang puting pulbos, isang maliit na kumpol ng puting pulbos na hindi pa tuluyang natutunaw sa tsa. Ito ang parehong pulbos na ipinipilit sa akin ni Doña Esmeralda gabi-gabi. Sinasabing mga bitamina raw ito para sa isang bagong panganak na ina. Sabi niya, pampalakas daw. Ngunit ngayon, sa bawat tibok ng aking puso, nararamdaman ko ang lason na unti-unting kumakalat hindi lamang sa aking katawan, kundi sa aking buong pagkatao. Ang pinto ng kusina ay bumukas nang may malakas na puwersa. Pumasok si Leon at sa kanyang likuran ay ang kanyang ina. Ang mukha ni Leon ay puno ng pag-aalalang hindi totoo. Isang maskarang suot-suot niya sa napakatagal na panahon. Mahal, anong nangyari? Tanong niya. Lalapit sana para hawakan ang aking mga braso. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga kamay sa aking balat, dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Wala nang luha sa aking mga mata. Ang init ng pag-ibig na dati kong nararamdaman
para sa kanya ay napalitan ng isang nakapapasong lamig. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Hinahanap ang lalaking minsan kong minahal. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay isang estranghero. Isang halimaw na nagtatago sa ilalim ng pamilyar na balat. Ang pag-aalala sa kanyang muka ay biglang naglaho, napalitan ng pagkataranta. Si Doña Esmeralda naman, sa kanyang likuran, ay hindi man lang kumurap. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa akin, hindi dahil sa pag-aalala, kundi sa pagkainis na nasira ang kanyang perpektong plano. Ang matamis na amoy ng turon at tsokolate na kanina'y nagbibigay sa akin ng ligaya ay tila lason na ngayon sa aking pangamoy. Ang bawat basag na piraso ng tasa sa sahig ay sumasalamin sa bawat piraso ng aking durog na puso. Kalatea, ano bang pinagsasabi mo? Sinubukan ni Leon na bawi ng sitwasyon. Nahihibang ka na ba? Baka epekto lang yan ng pagod mo. Itinaas ko ang aking kamay, isang senyas na humihiling sa kanyang tumigil. Ang simpleng kilos na yon ay may bigat na hindi ko inaasahan, na para bang ang buong puwersa ng aking pagkatao ay nakatuon sa pagpigil sa kanya na lumapit pa. Ang aking tingin ay bumaba sa sarili kong mga kamay. Ang mga kamay na ito, ang mga kamay na binitiwan ng sining ng paggawa ng alahas, ang ipinamanang talento ng aking pamilya, para lamang matutunang maglaba ng kanyang mga damit at magluto ng kanyang mga paboritong pagkain. Ang mga kamay na nagkaroon ng kalyo sa pag-aalaga sa bahay na ito, sa pamilyang ito. Ang mga kamay na buong pagmamahal na hinahaplos ang kanyang likod tuwing gabi para lamang mapawi ang kanyang pagod. Ang mga kamay na ito pala ang naghahanda ng sarili kong lason. Isang tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang walang saya, walang buhay. Isang tawang puno ng sakit at kabiguan. Napaatras si Leon, ang takot ay malinaw na mababasa sa kanyang mga mata. Ito na siguro ang simula. Ito na ang kabaliwan na matagal na nilang hinihintay na lumabas. Ngunit nagkakamali sila. Hindi ito kabaliwan, ito ay kaliwanagan. Ang pinakamasakit at pinakamalinaw na katotohanan na natanggap ko sa buong buhay ko. Muli, itinuon ko ang aking mga mata sa kanya. Ang bawat paghinga ko ay mabigat. Ang bawat salita ay maingat kong pinipili. Wala nang puwang para sa mga luha. Tapos na ang panahon ng aking kahinaan. Gaano katagal mo na akong niloloko? Ang tanong ay binitawan ko ng may kahinahunan, ngunit ang talim nito ay sapat na para supilin ang anumang ingay sa silid. Ito'y hindi isang tanong na humihingi ng sagot, kundi isang deklarasyon. Isang deklarasyon na alam ko na. Tapos na ang pagpapanggap. Ang katahimikan na sumunod sa aking tanong ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Sa mukha ni Leon, nakita ko ang mabilis na pagbabago ng mga emosyon. Mula sa pagkagulat, patungo sa takot, at sa huli, sa isang nakahandang maskara ng awa at pag-aalala. Isang napakahusay na aktor. Kalatea, ano bang sinasabi mo? Ang kanyang boses ay malumanay. Puno ng pag-aalalang idinisenyo para ipakitang ako ang may problema. Pinapagod mo ang sarili mo. Baka epekto lang yan ng postpartum depression. Halika, mahal, magpahinga ka na. Huwag mo akong hawakan. Ang binitawan kong salita ay kasing lamig ng yelo. Napaatras ang kanyang kamay na akmang aakbay sa akin. Si Doña Esmeralda ang bumasag sa aming pagtitinginan. Hay nako, Leon, hayaan mo na yang asawa mo. Ganyan talaga kapag bagong panganak kung ano-ano ang naiisip. Sabi niya, habang abala sa pagpulot ng ilang piraso ng basag na pinggan na para bang ang pinakamalaking problema sa silid na yon ay ang kalat sa sahig. Hindi marunong magpasalamat. Inaalagaan na nga, nag-iinarte pa. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang isang giyerang walang sigawan, isang labanang ginagamit ang aking isipan bilang larangan.
Bawat kilos ko ay binabantayan, bawat salita ko ay binibigyan ng ibang kahulugan. Sinimulan nilang isagawa ang kanilang dula. At ako ang ginawa nilang pangunahing tauhan na hindi alam ang kanyang sariling linya. Nagsimula sa maliliit na bagay. Ang mga susi ng bahay na palagi kong inilalagay sa isang kawit sa tabi ng pinto ay bigla ko na lang natatagpuan sa loob ng lalagyan ng asukal. Isang araw, ang librong binabasa ko ay natagpuan kong nasa loob ng ref. Kapag tinatanong ko si Leon, ang sagot niya ay palaging pareho. Isang buntong hininga at isang malungkot na tingin. Hay, mahal, baka nakalimutan mo lang kung saan mo inilagay. Ang pinakamasaklap ay nang buksan ko ang aking personal na tala-arawan. May mga bagong sulat doon, mga pangungusap na puno ng galit at pagdududa. Mga salitang hindi kailanman nanggaling sa akin. Ngunit ang sulat kamay ay halos perpektong kopya ng sa akin. Isang demonyong kopya. Tila may multong kasama kami sa bahay. Isang multong unti-unting nagnanakaw ng aking pagkatao. Hanggang sa isang hapon, dumating si Doña Esmeralda na may kasamang isang lalaking naka-Amerikana. Ipinakilala niya ito bilang si Dr. Ramos, isang kaibigan daw ng pamilya na isang psychiatrist. Pilit akong pinaupo sa sala. Ang doktor ay ngumingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi. Nagtanong siya ng mga bagay na tila simple pero puno ng patibong. Mrs., totoo po bang may naririnig kayong mga boses? Wala po, sagot ko, mahinahon. Nararamdaman niyo po bang may gustong kumuha ng inyong anak? Ang biyenan ko po at ang asawa ko. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Isinulat niya ang isang bagay sa kanyang maliit na kwaderno. Paranoia. Narinig kong bulong niya sa sarili. Bawat pagtatangka kong ipaliwanag ang katotohanan ay nagiging ebidensya lamang laban sa akin. Bawat pagtatanggol ko sa aking katinuan ay nagiging sintomas ng aking kabaliwan. Ako ay nasa isang hukuman kung saan ang akusado ay hindi pinakikinggan at ang hatol ay matagal nang naisulat. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang aking pinsan, ang nag-iisang natitira kong kamag-anak. Habang nanginginig kong ikinukwento ang mga nangyayari, narinig ko sa kabilang linya ang boses ni Leon, nagsasalita sa background, sapat na malakas para marinig. Pasensya na, Carla. Medyo hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Oo, postpartum. Oo, medyo malala. Ang tono ng aking pinsan ay nagbago. Mula sa pag-aalala, naging awa. Awa para sa akin na tila isang bagay na basag na kailangang ayusin. Walang naniwala. Ako ay nag-iisa. Isinara ko ang telepono at dahan-dahang naglakad patungo sa silid ng aking anak. Si Leo ay mahimbing na natutulog sa kanyang kuna. Ang kanyang maliliit na dibdib ay marahang tumataas baba. Amoy gatas at inosenteng panaginip. Pinagmasdan ko ang kanyang payapang mukha. Dito, sa tabi niya, nararamdaman ko ang natitirang piraso ng aking katinuan. Hinaplos ko ang kanyang malambot na buhok at bumulong sa hangin. Para sa iyo, anak, hindi ako mababaliw. Hindi ako susuko. Pangako ni Mama yan. Ngunit tila ang aking pangako ay walang kapangyarihan laban sa kanilang desisyon. Kinabukasan, pumasok si Leon sa aming silid. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng kalungkutan. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. Mahal, sabi niya, ang boses ay basag. Ginagawa ko to dahil mahal kita. Kailangan mong magpahinga. May lugar na tutulong sa'yo para gumaling ka. Sa likuran niya, lumitaw ang dalawang lalaking nakaunipormeng puti. Malalaki ang kanilang katawan. Hindi sila nagtanong. Hindi sila nagsalita. Ang kanilang presensya ay sapat na. Huwag! Bulong ko. Habang umaatras, hanggang sa maramdaman ko ang malamig na pader sa aking likuran. Niyakap ko ang aking sarili, ang tanging depensang magagawa ko. Leon, huwag mong gawin to sa akin.
Hinawakan ng mga lalaki ang aking mga braso. Hindi marahas, ngunit may diin na nagsasabing wala akong magagawang paglaban. Tumingin ako kay Leon, nagmamakaawa sa pamamagitan ng aking mga mata. Ngunit hindi niya kayang salubungin ang aking tingin. Umiwas siya, tumalikod, isang duwag. Hanggang sa huli, kinaladkad nila ako palabas ng bahay, palabas ng buhay na akala ko ay sa akin. Ang huli kong nakita, bago ako ipasok sa isang puting van, ay ang anino ni Doña Esmeralda sa bintana. Tahimik na nanonood ang reyna sa kanyang tagumpay. Isang mabigat na tunog ang narinig ko nang isara ang pinto ng van. Isang tunog na hindi lang nagsara ng isang pinto, kundi nagsara ng isang kabanata ng aking buhay. Sa dilim at sa nakasusulasok na amoy ng gamot, alam kong dinadala nila ako sa isang lugar kung saan ang katotohanan ay walang halaga at ang pagsigaw ay bahagi lamang ng pang-araw-araw na ingay. Ang hangin sa labas ng van ay may ibang bigat. Isang pinaghalong amoy ng panlinis, pawis at isang uri ng kalungkutan na tila kumakapit sa mga pader. Pumasok kami sa isang mahabang pasilyo na pinipinturahan ng maputlang puti. Isang kulay na hindi nagbibigay ng kapayapaan kundi ng kawalan. Sa aming pagdaan, may mga nakabukas na pinto. Sa loob, nakakita ako ng mga aninong gumagalaw, mga taong nakaupo sa gilid ng kanilang kama, nakatitig sa kawalan. Ang iba ay paikot-ikot, bumubulong sa kanilang mga sarili. Ito ang hardin, ngunit wala itong mga bulaklak. Tanging mga nalantang halaman na matagal nang nakalimot sa sikat ng araw. Dinala ako sa isang maliit na opisina. Isang babaeng yaya na may malamig na mukha ang nag-utos sa aking hubarin ang lahat ng aking damit. Kinuha niya ang aking singsing na pangkasal, ang hikaw na regalo ng aking ina, at maging ang aking sapatos. Habang sinusuri niya ang tupi ng aking bestida, mabilis kong ikinuyom sa aking palad ang isang maliit na butones na natanggal mula sa damit pantulog ni Leo na hindi ko namalayang napunta pala sa aking bulsa. Ito na lamang ang natitirang pisikal na piraso ng aking dating buhay. Ibinigay nila sa akin ang isang unipormeng kulay abo, magaspang sa balat at amoy luma. Sa sandaling iyon, hindi na ako si Calathea. Isa na lamang akong numero, isang pasyente. Ang unang gabi, ang pinakamabigat. Ikinulong ako sa isang kwartong puti na may isang kama, isang inidoro, at isang maliit na bintanang may rehas na bakal. Walang ingay, maliban sa mahinang ungol at paminsan-minsang pag-iyak na nagmumula sa ibang mga silid. Sa katahimikang yon, ang aking isipan ang naging pinakamaingay. Paulit-ulit kong nakikita ang mukha ni Leo, ang kanyang munting na ngiti, ang init ng kanyang katawan sa aking mga bisig. Ang sakit ng pangungulila ay tila isang pisikal na bagay, isang mabigat na batong nakadagan sa aking dibdib na nagpapahirap sa bawat paghinga. Umiyak ako ng walang tunog. Ang aking mga luha ay dumadaloy sa unan, ang tanging saksi sa aking pagdurusa. Tila isang bangkay na humihinga na lamang ako, ngunit ang mga araw ay lumipas, ang pag-iyak ay napalitan ng pagmamasid. Natutunan ko ang mga alituntunin ng lugar na ito. Ang paglaban ay sinusuklian ng karayom na may pampakalma. Ang pagsigaw ay binabaliwala. Ang katahimikan ang pinakamatalinong sandata. Nagsimula akong magmasid sa mga yaya, sa mga doktor, at sa iba pang pasyente. Nakita ko ang takot, ang pagod, at ang paminsan-minsang kislap ng kabaitan. At doon ko siya napansin, isang yaya na mas matanda sa lahat. Siya ay gumagalaw ng may kahinahunan, hindi tulad ng iba na laging nagmamadali. Ang kanyang mga mata, hindi tulad ng iba na malamig at walang pakialam, ay may dalang isang uri ng pag-unawa at kung minsan, isang kislap ng awa. Kapag tumitingin siya sa akin, hindi niya ako tinitingnan bilang isang baliw, kundi bilang isang tao. Isang hapon,
Habang nakaupo ako sa common area, muling sumalakay ang imahe ni Leo sa aking isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang sakit ang aking naramdaman. Naramdaman ko ang isang nag-aalab na apoy. Ang apoy ng isang ina. Siya ay naghihintay sa akin. Hindi ako maaring mamatay dito. Hindi ako maaring maging isa sa mga aninong gumagala sa pasilyo. Hindi ako isang bulaklak na malalanta sa harding ito. Sa sandaling iyon, isang pangako ang isinumpa ko sa aking isip at puso. Kung gusto nila ng baliw, ibibigay ko sa kanila ang isang baliw. Kung ang katinuan ang dahilan kung bakit ako nasasaktan, pues, ang kabaliwan ang magiging baluti ko. Ito ang tanging paraan para hindi nila ako sirain ng tuluyan. Ito ang tanging paraan para maging invisible ako sa kanilang paningin hanggang sa dumating ang tamang panahon. Ang hapunan ay inihain sa isang malaking silid kainan na amoy pinakuluang repolyo at lumang mantika. Ang mga pasyente ay nakahanay sa mahahabang mesa. Ang iba ay tahimik na kumakain. Ang iba ay nakikipag-usap sa hangin. Umupo ako sa isang sulok. Hawak ang mangkok ng matabang na sopas. Naramdaman ko ang bigat ng tingin ng mga nurse at orderly na nakabantay sa bawat sulok. Hinihintay nila ang pagbagsak ko. Hinihintay nilang tuluyan ng lamunin ng gamot ang natitira kong diwa. Dahan-dahan, inilagay ko ang aking kamay sa ilalim ng mesa at mariing pinisil ang butones ni Leo na nakatago sa laylayan ng aking uniforme. Ang sakit ng matigas na bagay na bumaon sa aking palad ang naging angkla ko sa realidad. Huminga ako ng malalim. Sinadya kong bitawan ng kutsara. Ang tunog ng metal na tumama sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid na naging dahilan upang mapatingin ang lahat sa akin. Ngunit hindi ako tumigil doon. Gamit ang nanginginig na kamay, isang panginginig na sinadya at pinag-aralan, tinabig ko ang mangkok ng sopas. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa aking uniforme, kumalat sa mesa, at tumulo sa sahig. Naramdaman ko ang init nito sa aking balat, ngunit hindi ako gumalaw. Sa halip, dahan-dahan akong tumingala sa kisame at pinakawala ng isang tawa. Hindi ito tawa ng saya. Ito ay isang tawa na walang laman, isang tunog na garalgal na tila nanggagaling sa isang sirang instrumento. Tumawa ako ng tumawa habang ang sabaw ay tumutulo mula sa mesa. Tila ba ito ang pinakanakakatawang bagay sa mundo? Nakita ko ang paglapit ng dalawang orderly. Ang kanilang mga muka ay hindi nagpapakita ng awa, kundi ng pagkayamot at tagumpay. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang kumpirmasyon. Sira na siya. Gumana na ang gamot. Sa gitna ng aking pagtawa, nahagip ng aking paningin ang matandang nurse sa di kalayuan. Hindi siya lumapit. Nakatayo lang siya, hawak ang tray ng gamot, at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin. Sa pagkakataong ito, ang kanyang tingin ay nagbago. Mula sa awa, ito ay naging mapanuri. Tila ba sinusubukan niyang basahin ang nasa likod ng aking mga mata? Tila ba nagtatanong siya kung totoo ba ang aking palabas o sadyang mahusay lang akong artista sa dula ng buhay at kamatayan. Habang hinihila ako ng mga orderly pabalik sa aking selda, ipinagpatuloy ko ang aking pagtawa. Ngunit sa loob-loob ko, ang puso ko ay kasing lamig ng bakal. Ang maskara ay suot ko na ngayon at hindi ko ito aalisin hanggang sa mawasak ko silang lahat. Ang pagiging baliw ay isang sining na kailangang pag-aralan ng maigi. Hindi ito basta pagsigaw o pagwawala. Ito ay ang dahan-dahang paglimot sa sarili, ang pagbitaw sa lohika, at ang pagyakap sa kawalan. Ito ang naging bago kong realidad. Sa loob ng ilang linggo, naging master ako ng aking sariling dula. Natutunan kong titigan ng pader sa loob ng ilang oras nang hindi kumukurap na para bang may nakikita akong hindi nakikita ng iba. Natutunan kong bumulong ng mga walang katuturang salita sa hangin. Kinakausap ang mga multong, ako lang ang nakakaalam. Huwag mong kunin ang pilak. Akin yan. Bulong ko habang nakaupo sa sahig,
yakap ang aking mga tuhod at dahan-dahang umuugoy ng pabalik-balik. Ang mga nurse ay dumaraan sa harap ko na parang hangin lang ako. Hindi na nila ako tinitingnan bilang tao. Para sa kanila, isa na lang akong sirang bagay na kailangang pakainin at painumin ng gamot. At iyon ang gusto ko, ang maging invisible. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang mga gamot. Tuwing umaga at gabi, pumipila kami para sa aming rasyon ng mga pildoras na pampakalma. Ang mga tableta na idinisenyo para patayin ang diwa, para gawing masunurin ang mga pasyente. Alam kong kapag ininom ko ang mga ito ng tuluyan, mawawala ang talim ng aking isipan. At iyon ang katapusan ko, kaya't nilinang ko ang isang mapanganib na laro. Buksan ang bibig. Utos ng nurse na may hawak na tray. Binuka ko ang aking bibig. Itinaas ang aking dila. Gaya ng utos nila, ang mapait na tableta ay inilagay nila sa aking dila. Pumikit ako at lumunok. Kasabay ng paggalaw ng aking lalamunan, tumango ang nurse, kontento na sa kanyang nakita, at lumipat sa susunod na pasyente. Ngunit hindi ko nilunok ang gamot. Iinipit ko ito sa pagitan ng aking pisngi at gilagid, sa pinakasulok na bahagi, kung saan hindi ito mahahalata. Tiniis ko ang pait na unti-unting natutunaw sa aking bibig, ang lasa ng kemikal na pilit pumapasok sa aking sistema. Pagkabalik sa aking selda, kapag walang nakatingin, mabilis kong idudura ang nalulusaw na tableta sa inidoro at bubuhusan ito ng tubig. Minsan, sa kalaliman ng gabi, habang nakahiga ako sa matigas na kama, natatakot ako. Natatakot ako na baka sa sobrang galing kong magpanggap, baka tuluyan na akong maniwala sa sarili kong kasinungalingan. Baka isang araw, magising na lang ako at hindi na mapaghiwalay ang totoo sa hindi. Sa mga sandaling iyon, kinakapa ko ang maliit na butones sa laylayan ng aking uniforme. Ang matigas na plastik na yon ang aking angkla. Ako si Calathea, ina ni Leo, asawa ng isang taksil, at lalabas ako dito. Sa gitna ng aking pagpapanggap, may isang pares ng mga mata na laging nakasunod sa akin. Si Nurse Lita. Siya ang matandang nurse na may malungkot na mga mata at magaan na kamay. Iba siya sa mga kasamahan niyang mararahas at walang pasensya. Kapag siya ang nagpapaligo sa akin, hindi niya ako kinakalyos ng bimpo. Hinahaplos niya ang aking balikat na para bang nagpapaumanhin siya sa sitwasyon ko. Isang hapon, habang nakikipag-usap ako sa isang langaw sa bintana, naramdaman ko ang presensya niya sa aking likuran. Hindi siya nagsalita agad. Nanatili lang siya doon ng matagal. Pinapanood ang bawat galaw ko. Kinabahan ako. Napansin ba niya ang pagdura ko ng gamot? Alam ba niya na nagpapanggap lang ako? Mas nilakasan ko ang aking pagbulong. Mas binilisan ang pag-ugoy ng aking katawan. Umalis ka na. Ayoko ng ulan. Ayoko. Masyadong maaliwalas ang panahon para umulan, Hija. Ang mahinang sabi niya. Natigilan ako sandali. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi sa tono ng kanyang boses. Walang halong pang-uuyam, walang halong utos. Para bang kinakausap niya ang isang taong matino. Mabilis akong bumalik sa aking pag-ugoy, hindi pinapansin ang kanyang sinabi. Lumipas ang ilang araw at ang paghihinala ko kay Nurse Lita ay lumalim. Isang gabi, habang ang buong ward ay tahimik at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas at ang hilik ng ibang pasyente, narinig ko ang mahinang yabag ng mga paang papalapit sa aking selda. Pumikit ako, nagkukunwaring tulog, pero ang bawat kalamnan sa aking katawan ay nakaalerto. Ang pinto ng aking selda ay bumukas ng dahan-dahan. Ang amoy ng alkohol at lumang papel ay pumasok kasama ng hangin. Naramdaman ko ang dalawang salitang iyon, kilala kita, ay naging isang mantra na paulit-ulit na umiikot sa aking isipan kinabukasan. Habang nakaupo ako sa garden area, pilit na ginagaya ang kilos ng isang batang naglalaro ng lupa. Ang aking mga mata ay palihim na naghahanap kay Nurse Lita. Nakita ko siya sa di kalayuan,
Nag-aayos ng gamot sa isang cart. Normal ang kanyang kilos, tila walang nangyari kagabi. Ngunit nang magtama ang aming paningin, bahagya siyang tumango. Isang halos hindi mapansing senyas na nagpapatunay na hindi panaginip ang nangyari. Kinagabihan, muling bumukas ang pinto ng aking selda. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nagtulog-tulugan. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Ang aking mga kamay ay mahigpit na magkakuyom. Hinihintay siya. Pumasok si Lita. Dala ang tray ng aking hapunan. Isinara niya ang pinto sa likuran niya at huminga ng malalim. Tila tinatanggal ang bigat ng kanyang trabaho. Huwag kang matakot, Kalatea. Ang bungad niya. Ang pagbanggit niya sa aking pangalan ay parang isang kidlat na tumama sa akin. Matagal na panahon na mula noong huli akong tawagin sa aking pangalan ng may respeto at hindi bilang isang numero o pasyente. Sino ka? Ang tanong ko. Ang aking boses ay garalgal dahil sa tagal ng hindi paggamit nito ng maayos. Paano mo ako nakilala? Lumapit siya at umupo sa silya sa tapat ko. Sa malapitan, nakita ko ang mga linya ng panahon sa kanyang mukha. Mga linyang nagsasalaysay ng hirap at sakripisyo. Hindi mo na siguro ako natatandaan. Panimula niya, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Bata ka pa noon. Ako si Lita. Ang nanay ko, si Aling Rosa, ay dating labandera ng pamilya niyo sa probinsya. Natigilan ako. Ang mga alaala ng aking kabataan, bago ang lahat ng sakit na ito, ay unti-unting bumalik. Si Aling Rosa, ang mabait na matandang nagdadala sa akin ng kakanin tuwing hapon. Noong nagkasakit ang nanay ko ng malubha, patuloy ni Lita, ang kanyang boses ay nanginginig. Wala kaming pambili ng gamot. Ang tatay mo ang nagbayad ng lahat. Kahit noong namatay si nanay, ang pamilya niyo ang sumagot sa libing. Sinabi ng tatay mo na hindi kami dapat mag-alala. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang palad ay magaspang, ngunit puno ng init. May malaki kaming utang na loob sa pamilya mo, Kalatea. Utang na loob na hindi namin nabayaran hanggang sa mamatay ang mga magulang mo. Isang luha ang tumakas sa aking mata. Sa gitna ng impyernong ito, natagpuan ko ang isang piraso ng langit mula sa aking nakaraan. Ang kabutihang ipinunla ng aking mga magulang ay namunga sa oras na kailangan ko. Matagal na kitang pinagmamasdan dito. Pag-amin niya, noong una, akala ko nagkamali lang ako ng tingin. Pero noong makita ko ang nunal mo sa leeg at ang paraan ng pagtitig mo, alam kong ikaw yan. At alam kong hindi ka baliw. Nakikita ko sa mga mata mo ang apoy, Hija. Ang parehong apoy na nakita ko sa tatay mo noong ipagtanggol niya kami. Tulungan mo ako, Nanay Lita. Ang pagsusumamo ko, mahigpit na humawak sa kanyang kamay. Kinuha nila ang anak ko. Gusto nilang kunin ang lahat. Tumango siya ng mariin. Alam ko, naririnig ko ang usapan ng mga doktor. Bayad sila ng asawa mo at ng biyenan mo. Malakas ang kapit nila, Kalatea. Pero hindi sila Diyos. May mga mata at tainga ako dito. Bigla siyang sumeryoso. Tumingin siya sa pinto bago muling bumaling sa akin. Makinig ka ng mabuti. May masama akong balita. Narinig ko kanina sa opisina ng direktor. Dadalaw sila bukas. Sila? Ang asawa mo at ang babae niya. Nanigas ang buong katawan ko. Si Leon at si Sable. Dito, may dala silang papeles. Dagdag pa ni Lita. Gusto nilang pumirma ka sa isang kasulatan na ililipat mo ang lahat ng karapatan sa ari-arian at sa bata sa kanila dahil sa iyong kondisyon. At kasama nila ang anak mo. Si Leo, napasinghap ako. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok. Makikita ko si Leo? Oo, pero kailangan mong mag-ingat. Babala ni Lita. Hinawakan ang aking mukha para tumingin ako sa kanya ng diretso. Gagamitin nila ang bata para pasukuin ka. Gagamitin nila si Leo para mapapirma ka.
Kalatea, kailangan mong ituloy ang pagpapanggap. Kung malalaman nilang matino ka, hindi ka na nila palalabasin dito ng buhay. Kailangan mong maging baliw sa paningin nila bukas. Mas baliw kaysa dati. Pero ang anak ko, ang bulong ko, ang sakit ay kumukurot sa aking dibdib. Paano kung makita niya akong ganito? Masakit, anak. Sobrang sakit, sagot ni Lita ng may habag. Pero ito lang ang paraan para mailigtas mo siya. Magtiis ka ngayon para sa kinabukasan nyo. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila. Hayaan mong maging kampante sila. Tumayo na si Lita. Aalis na ako bago pa may makapansin. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nasa likod mo ako. Nang isara niya ang pinto, naiwan akong nakatulala sa dilim. Ang pag-asa at takot ay naghalo sa aking dibdib. May kakampi na ako. May plano na kami. Pero bukas ay kailangan kong harapin ang pinakamahirap na pagsubok sa lahat. Kailangan kong tingnan ang aking anak sa mata at magpanggap na hindi ko siya kilala. Kailangan kong maging halimaw sa harap ng anghel na pinakamamahal ko. Ang araw ng pagbisita ay dumating na parang isang bagyo na matagal nang nagbabadya sa abot tanaw. Ipinatawag ako sa visitor's lounge, isang silid na pilit pinagaganda ng mga kupas na kurtina at artipisyal na bulaklak. Ngunit hindi nito maitatago ang amoy ng kalungkutan na nakapirmi sa bawat sulok. Nakaupo ako sa isang silyang bakal, suot ang aking gusgusin at maluwag na uniforme. Ang aking buhok ay sadyang ginulo at nilagyan ko ng kaunting uling ang ilalim ng aking mga kuko upang magmukhang marumi. Kailangan nilang makita ang isang babaeng dugyot, isang babaeng nawala na sa sarili. Sa di kalayuan, nakatayo si Nurse Lita. Ang kanyang mukha ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, nagbibigay ng lakas. Bumukas ang pinto. Ang unang pumasok ay ang amoy. Ang pamilyar na amoy ng pabangong Chanel na dati ay regalo ko kay Leon. Ngunit ngayon ay humahalo sa isang matapang at matamis na halimuyak na alam kong kay Sable. Pumasok si Leon. Suot ang isang mamahaling suit na halatang bago. Ang kanyang buhok ay maayos, ang kanyang balat ay makinis. Tanda ng isang buhay na maginhawa habang ako ay nabubulok dito. At sa likuran niya, pumasok si Sable. Naramdaman ko ang paghinto ng aking puso. Suot ni Sable ang aking paboritong pulang bestida, ang bestidang isinuot ko noong unang anibersaryo namin ni Leon. Ang mga hikaw na nakawit sa kanyang tainga ay ang mga perlas na pamana pa ng aking lola. Ninakaw niya ang aking buhay, ang aking mga gamit, at ang aking pagkatao. Ngunit hindi iyon ang dumurog sa akin. Sa kanyang mga bisig, karga niya si Leo. Ang aking anak, ang aking dugo at laman. Si Leo ay lumaki na. Mas mahaba na ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang nagmamasid sa paligid. Nakasuot siya ng magandang damit, ngunit hindi ko maramdaman ang saya. Gusto kong tumakbo, agawin siya, at yakapin ng mahigpit. Gusto kong amuyin ang kanyang leeg, halikan ang kanyang pisngi, at sabihing, nandito na si Mama. Ngunit hindi pwede. Ang isang katinuan na ipapakita ko ngayon ay magiging hatol ng kamatayan para sa aming dalawa. Oh my God, Leon! Maarteng sabi ni Sable habang tinatakpan ng ilong gamit ang isang panyo. Look at her. She looks disgusting. Sigurado ka bang safe si Baby Leo dito? Tiningnan ako ni Leon ng may halong pandidiri at awa. Kailangan natin tong gawin, Sable, para matapos na. Lumapit sila sa akin, ngunit nanatili silang may distansya. Tila ba ako ay isang nakakahawang sakit? Sinimulan ko ang aking dula. Umugoy ako ng pabalik-balik, bumubulong ng mga walang katuturang salita, at tumingin sa kawalan sa likod nila. Kalatea, tawag ni Leon. Ang boses niya ay kunwaring malambing. Mahal, kilala mo pa ba kami?
Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay kay Sable at huli kay Leo. Nang magtama ang paningin namin ng aking anak, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo. Tila may naaalala siya. Tila kilala niya ang mga mata ko. Ma, ma, ang ungol ng bata. Inaabot ang kanyang maliit na kamay sa direksyon ko. Ang bawat selula sa katawan ko ay sumisigaw na abutin ang kamay na yon. Ang sakit ay pisikal. Parang hinihiwa ang aking bituka. Agad na hinila ni Sable si Leo pabalik at niyakap ng mahigpit. Tila pinoprotektahan mula sa isang halimaw. No, baby. Don't touch her. Dirty. Dirty yan. Tumingin siya sa akin ng may ngiting tagumpay. Ako na ang mami mo ngayon, di ba? Ang galit na naramdaman ko ay sapat na upang sunugin ang buong ospital na ito. Ang babaeng ito na tinatawag ang sarili niyang ina sa harap ng tunay na ina habang suot ang damit ng ina. Huminga ako ng malalim at nagpakawala ng isang tawa. Isang tawang matinis at nakakakirita. Ibon. Lumilipad ang ibon. Kanta ko habang pumapalakpak na parang bata. Pula ang bestida. Pula ang dugo. Napangiwi si Leon. Mabilis siyang naglabas ng isang brown envelope mula sa kanyang bag. Inilabas niya ang mga dokumento at isang mamahaling ballpen. Kalatea, makinig ka, sabi niya. Inilalatag ang papel sa maliit na mesa sa harap ko. Kailangan mong pirmahan ito para ito kay Leo, para maalagaan namin siya ng maayos habang nagpapagaling ka. Ibibigay mo sa akin ang pamamahala sa mga ari-arian at ang full custody kay Leo. Pirmahan mo lang dito. Itinuro niya ang linyang pipirmahan. Ang mga salitang nakasulat ay malinaw sa akin. Transfer of absolute rights. Ito na ang huling pako sa aking kabaong. Kapag pinirmahan ko ito, wala na akong babalikan. Tinitigan ko ang papel. Tinitigan ko ang ballpen. Dahan-dahan kong kinuha ang ballpen. Nakita ko ang pagliwanag ng mukha ni Leon. Ang pag-asa ni Sable. Akala nila ay tapos na. Akala nila ay nanalo na sila. Hinawakan ko ang ballpen ng mahigpit, hindi gaya ng isang taong nagsusulat, kundi gaya ng isang batang humahawak ng Crayola o isang baliw na humahawak ng patalim. Pirma! Pirma! Bulong ko habang nakangiti ng malawak kay Leon. Inilapit ko ang dulo ng ballpen sa papel. Ngunit sa halip na isulat ang aking pangalan, idiniin ko ito ng mariin. Gumuhit ako ng isang malaki at magulong bilog. Kalatea, ano ba? Sigaw ni Leon. Mas binilisan ko ang pagguhit. Gusto ko ng drawing. Drawing tayo. Sigaw ko pabalik habang tumatawa. Idiniin ko pa ng husto ang ballpen hanggang sa mapunit ang papel. Ang tunog ng napupunit na dokumento ay parang musika sa aking pandinig. Nagpatuloy ako sa pagwawala. Hinablot ko ang papel at nilamukos ito. Saka isinubo sa aking bibig ang isang piraso. Nginunguya ito habang tumitingin ng diretso sa mga mata ni Sable. Yuck! Leon, let's go! She's eating the paper. Nababaliw na talaga siya. Tili ni Sable habang tinatakpan ang mga mata ni Leo. Umiyak ang bata dahil sa ingay at gulo. Ang iyak ni Leo ay parang punyal sa akin, pero kailangan kong panindigan ito. Sinubukan ni Leo na agawin ang natitirang papel, pero huli na. Puno na ito ng laway at punit-punit na. Wala na itong silbi sa korte. Wala na itong silbi sa bangko. Wala na to. Galit na sigaw ni Leon. Ibinabato ang ballpen sa sahig. Tumingin siya sa akin ng may purong puot. Bahala ka na sa buhay mo dito. Hahayaan kitang mabulok dito hanggang sa makalimutan mong tao ka. Hinila niya si Sable palabas. Tara na! Habang papalabas sila, lumingon si Leo. Ang kanyang mukha ay basa ng luha. Ang kanyang maliit na kamay ay nakaabot pa rin sa akin. Ang pinto ay sumara. Pinuputol ang huling koneksyon ko sa aking anak. Nang mawala na sila,
At nang sigurado na akong wala nang ibang nakatingin, iniluwa ko ang basang papel mula sa aking bibig. Pagod na pagod ako. Ang aking panga ay masakit. Ang aking puso ay durog. Ngunit habang nakatingin ako sa punit-punit na dokumento sa sahig, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi nila nakuha ang pirma ko. Hindi nila nakuha ang lahat. Napatingin ako kay Nurse Lita sa sulok. Tumango siya ng marahan. Isang pagkilala sa aking munting tagumpay. Isang laban ang naipanalo ko ngayon. Kahit na ang kapalit ay ang pagkadurog ng aking puso. Ang simoy ng hangin ay nagsimulang magbago. Kahit sa loob ng amoy kulob na pasilidad na ito, nararamdaman ko ang pagpalit ng panahon. Ang dagundong ng mga tambol mula sa bayan ay tumatagos sa makakapal na pader ng mental hospital, isang malayo at mapurol na tunog na nagsisilbing paalala na ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot. Malapit na ang kapistahan ng San Martin, ang patrono ng aming bayan. Sa loob ng ward, ang mga nurse at orderly ay mas naging kampante. Ang kanilang mga usapan ay hindi na tungkol sa mga pasyente o gamot, kundi tungkol sa lechon, sa mga dadalaw na kamag-anak at sa inuman na magaganap. Ang disiplina ay lumuluwag habang ang pananabik sa kasiyahan ay tumataas. Ito ang hinihintay namin ni Nanay Lita, ang siwang sa kanilang depensa. Sa mga nakaraang araw, ang aming komunikasyon ni Nanay Lita ay naging mas maingat at mas mabilis. Isang pasimpleng bulong habang inaabot ang gamot. Isang maliit na papel na nakaipit sa ilalim ng tray ng pagkain. Bawat piraso ng impormasyon ay isang hakbang palapit sa kalayaan. Sa gabi ng prosesyon, ang bulong ni Nanay Lita habang pinapalitan ng punda ng aking unan. Ang kanyang likod ay nakaharap sa CCTV camera. Mababa ang security, karamihan sa mga gwardiya ay nasa bayan para makipag-inuman o manood ng fireworks. Dalawa lang ang maiiwang bantay sa gate at kilala ko sila. Mahilig sila sa ginamdi. Tumango ako ng bahagya habang patuloy na nilalaro ang laylayan ng aking kumot. Ang aking mga mata ay nananatiling blangko. Anong oras? Ang tanong ko nang halos hindi gumagalaw ang aking mga labi. 11:00. Kapag nagsimula na ang paputok, ang ingay ng fireworks ang magtatakip sa anumang tunog na gagawin natin. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Si Nanay Lita ang mag-iiwan ng bukas sa backdoor ng kitchen area. Ang tanging pinto na walang sensor dahil luma na ito. Mula doon, kailangan kong gapangin ang damuhan patungo sa delivery gate kung saan may isang truck ng basura na lalabas pagkatapos ng huling koleksyon. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Ang bawat tibok ng puso ko ay parang tambol ng fiesta. Nakahiga ako sa dilim, pinapraktis sa aking isipan ang bawat hakbang. Kusina, pinto, damuhan, truck. Paulit-ulit. Hanggang sa maging memorya na ito ng aking kalamnan. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Kinabukasan, habang nasa common room ako at nagkukunwaring nanonood ng telebisyon na walang signal, napansin ko ang isang pagbabago. Si Head Nurse Betty, ang pinakamasungit at pinakamahigpit sa lahat ng nurse, ay panay ang tingin sa direksyon ni Nanay Lita. Si Nurse Betty ay kilala sa kanyang matalas na pakiramdam. Siya ang tipo ng tao na nasisiyahang mahuli ang mga empleyadong nagkakamali. Nakita ko siyang may hawak na logbook at ang kanyang kilay ay nakakunot habang kausap ang isa pang nurse at paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin. Kinabahan ako. Napansin kaya niya ang madalas na paglapit ni Nanay Lita sa akin? Napansin kaya niya na hindi ko iniinom ang aking mga gamot? Nang hapong yon, habang naglilinis si Nanay Lita sa pasilyo malapit sa aking selda, lumapit si Nurse Betty sa kanya. Ang kanilang boses ay mahina, ngunit sa katahimikan ng ward, dinig na dinig ko ang bawat salita. Lita, ang tawag ni Betty. Ang boses ay matigas at puno ng hinala. Napapansin ko,
Masyado kang nagiging malapit sa pasyente sa room 404. Kay Calathea. Nanigas ako sa aking kinauupuan. Po? Sagot ni Nanay Lita. Ang boses ay nananatiling kalmado, bagaman alam kong sa loob niya ay nanginginig din siya. Naaawa lang ako sa kanya, ma'am. Alam niyo naman ang kwento niya. Iniwan ng asawa. Kinuha ang anak. Trabaho ito, Lita. Hindi charity. Putol ni Betty. At may napansin ako sa logbook ng gamot. Bakit parang laging ikaw ang nag-a-assign sa sarili mo sa kanya tuwing gabi? At bakit? Bakit parang hindi nababawasan ang stock ng sedative sa shift mo? Ang dugo ko ay tila naging yelo. Alam niya. O may hinala na siya. Kung bubuksan nila ang investigasyon ngayon, tapos na ang lahat. Hindi lang ang plano ang masisira, pati si Nanay Lita ay madadamay. Mawawalan siya ng trabaho o mas malala, makukulong siya dahil sa akin. Ma'am, sinusunod ko lang po ang protocol, depensa ni Nanay Lita. Baka po nagkakamali lang kayo ng bilang. Lumapit si Nurse Betty kay Nanay Lita. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Matagal na akong nurse, Lita. Alam ko kapag may tinatago ang isang tao, ipapatawag kita sa opisina bukas ng umaga para magpaliwanag sa direktor. At habang iniimbestigahan to, ililipat muna natin si Calathea sa isolation ward. Ngayong gabi din. Isolation ward. Ang salitang iyon ay parang hatol ng kamatayan. Ang isolation ward ay nasa kabilang dulo ng gusali, malayo sa kusina, malayo sa gate, at binabantayan ng pinakamahihigpit na gwardiya. Kung ililipat ako doon ngayong gabi, ang plano para sa fiesta ay magiging abo. Hindi ako makakatakas. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Nanay Lita. Tumingin siya sa akin ng mabilis, isang sulyap na nagsasabing, gawin mo na ang kailangan mong gawin. Alam ko na ang ibig niyang sabihin, kailangan kong kumilos ngayon. Hindi na kami makakapaghintay sa gabi ng fiesta. Ang plano ay kailangang mangyari ngayon, sa oras na ito, bago pa nila ako mailipat. Ngunit paano? Maliwanag pa ang araw. Gising ang lahat ng gwardiya at si Nurse Betty ay nakaharang sa aming daraanan. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking kinauupuan. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Ang baliw na si Calathea ay kailangang gumawa ng isang eksena. Isang eksena na magiging mitya ng kaguluhan na kailangan namin para makatakas. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa fire alarm sa dingding sa di kalayuan. Ito na. Wala nang atrasan. Sunog. May sunog. Tulungan niyo kami. Ang sigaw ko ay pumailan lang sa buong ward. Isang sigaw na puno ng takot at histura ng isang baliw. Bago pa man makahuma si Nurse Betty o ang sino mang gwardiya, mabilis kong dinampot ang isang mabigat na vase sa mesa at buong lakas na inihampas ito sa fire alarm box sa dingding. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sinundan ng isang nakabibinging sirena. Ang matinis na tunog ng alarma ay pumunit sa hangin. Isang tuloy-tuloy na hudyat ng panganib na nagpabago sa tahimik na ospital patungo sa isang pugad ng kaguluhan. Nagkagulo ang lahat. Ang mga pasyente, na likas na marupok ang mga damdamin, ay nagsimulang magsigawan at magtakbuhan ng walang direksyon. Ang mga sprinkler sa kisame ay bumuga ng tubig. Binabasa ang lahat at pinalalabo ang paningin ng mga tao. Ang pulang ilaw ng emergency light ay kumurap-kurap na tila sumasabay sa bilis ng tibok ng aking puso. Sa gitna ng kaguluhang ito, naramdaman ko ang isang mahigpit na hawak sa aking braso. Si Nanay Lita. Ngayon na, Calathea. Takbo? Bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi ko marinig sa lakas ng sirena. Hinila niya ako patungo sa kusina, palayo sa dagsa ng mga tao na tumatakbo papuntang main entrance. Nakasalubong namin ang ilang orderly na natataranta, ngunit sa dilim at usok at sa aking basang uniforme na nakadikit sa katawan, hindi nila ako napansin bilang ang pasyenteng tatakas. Akala nila
ay isa lamang akong takot na pasyenteng naghahanap ng matataguan. Pagpasok namin sa kusina, ang amoy ng sunog na sinaing at sabong panlinis ay sumalubong sa amin. Walang tao. Ang mga kusinero ay tumakbo na rin palabas. Mabilis na kinuha ni Nanay Lita ang susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang likurang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking mukha. Sa malayo, nakikita ko ang mga makukulay na ilaw ng paputok mula sa bayan. Ang kapistahan ay nagsisimula na. Ang saya ng mundo sa labas ay isang malaking insulto sa takot na nararamdaman ko ngayon. Dito na tayo maghihiwalay, sabi ni Nanay Lita. Itinutulak ako palabas ng pinto. Natigilan ako. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sumama ka na, Nanay. Papatayin ka nila kapag nalaman nilang ikaw ang tumulong sa akin. Umiling siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at luha. Matanda na ako, Kalatea. Mabagal akong tumakbo. Mahuhuli lang tayo kung kasama ako. At saka, kailangan may maiwan para iligaw sila. Sasabihin kong nakita kitang tumakbo sa kabilang direksyon. Hinawakan niya ang aking pisngi sa huling pagkakataon. Bayad na ang utang ko sa pamilya mo. Ngayon, ikaw naman ang magbayad sa sarili mo. Iligtas mo ang anak mo. Takbo! Binitiwan niya ako at isinara ang pinto mula sa loob. Narinig ko ang paglagutok ng seradura. Nasa labas na ako. Ako na lang mag-isa. Wala akong sinayang na sandali. Tumakbo ako sa madamong bahagi ng compound. Yumuko upang hindi makita ng mga spotlight ng guard tower. Ang ulan mula sa sprinkler ay humalo sa pawis at luha sa aking mukha. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Ang putik ay kumakapit sa aking mga paa na tila ayaw akong paalisin. Nakarating ako sa delivery gate sa likod. Gaya ng sabi ni Nanay Lita, nakabukas ito ng bahagya dahil sa paglabas ng truck ng basura kanina. Ang mga gwardiya ay wala sa kanilang pwesto. Marahil ay tumutulong sa pag-apula ng sunog sa loob o nanonood ng fireworks. Sumingit ako sa siwang ng gate at tumakbo patungo sa kakahuyan na naghihiwalay sa ospital at sa highway. Ang mga sanga ng puno ay gumagasgas sa aking balat. Ang mga tinik ay sumusugat sa aking binti, ngunit wala akong naramdamang sakit. Ang tanging nasa isip ko ay si Leo. Nakarating ako sa lumang waiting shed sa gilid ng highway, ang lugar kung saan kami magkikita ni Carla, ang aking pinsan na nangakong tutulong sa amin. Hingal na hingal ako. Ang aking dibdib ay parang puputok. Nakita ko ang lumang kotse ni Carla na nakaparada sa dilim. Ito na. Ito na ang kalayaan. Binuksan ko ang pinto ng backseat ng mabilis. Carla, si Leo, nasaan ang anak ko? Bumungad sa akin si Carla na nakaupo sa driver's seat. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng ilaw ng poste. Lumingon siya sa akin at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Umiiyak siya. Tiningnan ko ang upuan sa tabi niya. Tiningnan ko ang likuran. Walang bata, walang Leo. Carla, nasaan siya? Ang tanong ko ay halos pabulong na lang. Ang boses ko ay nanginginig sa takot na masigit pa kaysa noong nasa loob ako ng ospital. Patawarin mo ako, Kalatea. Humagulgol si Carla. Hinahampas ang manibela. Dumating sila kanina, bago ako makaalis. Si Leon at mga pulis. May court order daw sila. Kinuha nila si Leo. Dinala nila siya sa Maynila. Nanghina ang aking mga tuhod. Napaluhod ako sa basa at maduming kalsada. Sa itaas, ang kalangitan ay nagliwanag dahil sa mga paputok ng fiesta. Ang mga kulay pula, asul at ginto ay sumabog sa dilim kasabay ng hiyawan ng mga tao sa bayan. Ang mundo ay nagdiriwang. Ang mundo ay masaya. At ako ay malaya nga. Ngunit ang puso ko ay naiwan sa mga kamay ng demonyo. Isang ungol ng sakit ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw ng kabaliwan na ginawa ko sa loob ng ospital.
Ang aking kalayaan ay walang saysay kung wala ang aking anak. Kalatea, sakay na. Paparating na sila. Sigaw ni Carla. Kailangan na nating umalis kung gusto mo pang mabawi ang anak mo. Tumingala ako sa langit, sa mga mapanuyang ilaw ng paputok. Pinahid ko ang luha at putik sa aking muka. Tama siya. Hindi dito nagtatapos ang laban. Nagsisimula pa lang. Tumayo ako at sumakay sa kotse. Ang pinto ay isinara ko ng padabog, kasabay ng aking sumpa. Susundan kita, Leon. Kahit sa impyerno, susundan kita. Ang biyahe pauwi sa aming lumang bahay sa probinsya ay tila isang paglalakbay, pabalik sa isang nakaraan na matagal nang nilimot. Habang nagmamaneho si Carla sa madilim at lubak-lubak na daan, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay binabasag lamang ng ugong ng makina at ng aking sariling paghinga na mabigat pa rin sa sakit ng pagkawala ni Leo. Narating namin ang ancestral house ng pamilya ko bago magbukang liwayway. Ang bahay na dati puno ng tawa at amoy ng nilulutong pagkain ay ngayon ay nakatayo na lamang bilang isang malungkot na balangkas sa gitna ng matataas na damo. Ang pintura ay tuklap-tuklap na. Ang mga bintana ay maalikabok at ang hardin ay naging gubat. Para itong salamin ng aking sarili, wasak, iniwan, at pinabayaan. Dito muna tayo, Kalatea, sabi ni Carla. Inaalalayan akong bumaba ng sasakyan. Ang boses niya ay puno ng awa, isang emosyon na kinamumuhian ko na ngayon. Ligtas ka dito. Walang makakahanap sa'yo dito. Pumasok kami sa loob. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ang sumalubong sa akin. Ang mga kasangkapan ay natatakpan ng puting tela na ngayon ay kulay abo na dahil sa alikabok. Tila mga multo ng nakaraan na naghihintay ng pagbabalik ng buhay. Dumiretso ako sa banyo at tumingin sa salamin. Ang nakita ko ay hindi si Kalatea na kilala ko. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay payat. Ang mga mata ay lubog at may itim na bilog sa ilalim. Ang buhok ay buhol-buhol. Ang uniforme ng mental hospital na suot ko ay puno ng putik at mantsa ng sabaw. Halimaw, bulong ko sa aking refleksyon. Ginawa nila akong halimaw. Binuksan ko ang gripo. Ang tubig ay malamig at malinaw. Kumuha ako ng sabon at sinimulan kong kuskusin ang aking balat. Kinuskos ko ng kinuskos hanggang sa mamula ito, hanggang sa maramdaman kong natatanggal hindi lang ang dumi ng ospital, kundi pati na ang mga bakas ng hawak ni Leon, ang tingin ni Sable, at ang pangungutya ni Doña Esmeralda. Gusto kong hugasan ang lahat ng alaala ng pagiging biktima. Nang matapos ako, nagsuot ako ng lumang damit ng aking ina na nahanap ko sa baul. Isang simpleng puting bestida na amoy camphor at lavender. Nang isuot ko ito, naramdaman ko ang yakap ng aking ina mula sa kabilang buhay. Hindi ako natulog. Sa halip, ang aking mga paa ay kusa akong dinala sa likod bahay. Sa lumang talyer ng aking ama, ang pinto ng talyer ay maingay na bumukas. Ang mga bisagra ay kinalawang na sa tagal ng panahon. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa mga siwang ng dingding na nagbigay liwanag sa mga alikabok na lumulutang sa hangin. Dito, sa silid na ito, nilikha ng aking ama ang mga alahas na hinangaan ng marami. At dito rin niya ako tinuruan noong bata pa ako. Nilapitan ko ang mahabang mesa na gawa sa nara. Nandoon pa rin ang mga gamit. Ang mga pliers, ang maliliit na martilyo, ang blowtorch, at ang mga hulmahan. Ang mga ito ay balot ng alikabok at sapot ng gagamba, ngunit nandoon pa rin ang kanilang anyo. Matibay, handang gamitin. Hinawakan ko ang isang maliit na martilyo. Ang bigat nito sa aking kamay ay pamilyar. Tila ba ang aking mga kalamnan ay biglang nakaalala. Ang ginto ay dumadaan sa apoy bago kuminang anak. Ang laging sabi ni Itay, ang pinakamagandang alahas ay nanggagaling sa pinakamatinding init at pukpok. Napaupo ako sa sahig at napahagulgol.
Sa unang pagkakataon, iniyak ko ang lahat. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa pagtanggap. Ako ang ginto. Ako ang bakal na dumaan sa apoy ng impyerno. Sinunog nila ako, pinukpok, at pilit na binago ang hugis. Pero hindi ako nasira. Naging mas matibay lang ako. Kinuha ko ang isang piraso ng lumang pilak na naiwan sa mesa. Sinimulan ko itong linisin. Sinimulan ko itong hubugin. Ang bawat pukpok ng martilyo ay isang sigaw ng aking galit. Ang bawat pagliha ay pagpapakinis ng aking plano. Sa mga sumunod na linggo, ang talyer ang naging mundo ko. Si Carla ang naging tulay ko sa labas. Nagbebenta ng mga luma kong alahas online para may pambili kami ng pagkain at materyales. Ang aking mga disenyo ay hindi na gaya ng dati na puro bulaklak at paru-paro. Ang mga bago kong likha ay matatalim, matatapang. Mga alahas na tila mga baluti. Mga kwintas na mukhang tinik pero gawa sa pilak. Mga singsing na mukhang mga luha na naging bato. Tinawag ko ang koleksyon na Rebirth. At sa hindi inaasahang pagkakataon, pumatok ito. Ang mga babaeng nakaranas din ng sakit ay nakakita ng kanilang sarili sa aking sining. Nagsimulang dumami ang orders, nagsimulang bumalik ang pera. Ngunit ang aking tagumpay ay may kasamang anino. Isang hapon, dumating si Carla na may dalang isang brown envelope. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaabot ito sa akin. Galing sa Maynila, Calatea. Ipinadala ng abogado ni Leon. Sabi niya, binuksan ko ang envelope habang pinupunasan ng aking maruruming kamay sa apron. Ang laman nito ay isang legal notice. Binasa ko ang mga salita na tila tumatalon mula sa papel. Petition for annulment and sole custody based on psychological incapacity and insanity. Nakasaad sa dokumento na dahil sa aking pagtakas mula sa mental facility at sa aking marahas na pag-uugali. Hinihiling ni Leon sa korte na ipawalang bisa ang aming kasal at ibigay sa kanya ang buong karapatan kay Leo nang walang bisita o kontak mula sa akin. Ginamit nila ang aking pagtakas bilang ebidensya na ako ay mapanganib. Inaasahan kong iiyak ako. Inaasahan ni Carla na magwawala ako. Ngunit iba ang nangyari. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi umabot sa aking mga mata. Inilapag ko ang papel sa aking mesa sa tabi ng aking martilyo at blowtorch. Gusto nila ng digmaan? Ang tanong ko ng mahinahon habang pinapadaan ang aking daliri sa talim ng isang bagong gawang brooch na hugis punyal. Tumingin ako kay Carla. Ang aking mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Kung gayon, ibibigay ko sa kanila ang digmaan. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa sulok. Ako na ang platero na humuhubog ng sarili kong kapalaran. Kinuha ko ang papel at inilapit ito sa apoy ng blowtorch. Pinanood ko itong masunog hanggang sa maging abo. Maghanda ka, Carla. Babalik tayo sa Maynila. Hindi para magtago, kundi para maningil. Ang bulwagan ng katarungan ay may kakaibang amoy. Pinaghalong amoy ng lumang papel, barnis ng kahoy, at pawis ng mga taong naghihintay ng kanilang kapalaran. Malamig ang aircon, ngunit ramdam ko ang init ng tensyon sa bawat sulok ng silid. Pumasok ako sa loob na nakataas ang noo. Wala na ang gusgusing uniforme ng mental hospital. Wala na ang babaeng nanginginig sa takot. Ngayon, suot ko ang isang tailored white suit na gawa mula sa pinakamagandang tela, isang simbolo ng kalinisan at katotohanan na handa kong ipaglaban. Sa aking leeg, suot ko ang aking obra maestra, ang Phoenix Necklace, isang kwintas na gawa sa pilak na hugis apoy na may isang ruby sa gitna na kumakatawan sa puso kong dumugo ngunit patuloy na tumitibok. Sa kabilang panig ng silid, nakita ko sila. Nakaupo si Leon, suot ang kanyang Armani suit, mukhang kagalang-galang at inosente.
Sa tabi niya ay si Sable, na pilit nagpapakadesente sa kanyang suot na pastel dress, ngunit hindi maitatago ng mamahaling damit ang kanyang mapangutyang ngiti nang makita ako. At sa likuran nila, nakaupo si Doña Esmeralda, ang tunay na arkitekto ng lahat ng ito, na may hawak na rosaryo at nagkukunwaring nagdarasal. Nang magtama ang aming paningin ni Leon, nakikita ko ang sandaling pagkagulat sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan ang babaeng nakikita niya ngayon. Inaasahan siguro niya ang isang kalateya na wasak, isang kalateya na magmamakaawa. Ngunit ang nakaharap niya ay isang pader na hindi niya kayang tibagin. Nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Leon, isang lalaking may matulis na ilong at mabilis magsalita, ay sinimula ng kanyang pag-atake. Your Honor, panimula niya habang naglalakad-lakad sa harap ng hukom. Ang kasong ito ay simple. Ang nasasakdal, si Calatea, ay may malalang history ng mental instability. Hindi lang niya pinabayaan ang kanyang asawa at anak, kundi nagtangka pa siyang sunugin ang pasilidad kung saan siya nagpapagaling upang tumakas. Paano natin ipagkakatiwala ang isang bata sa isang babaeng hindi kayang alagaan ang sarili niyang katinuan? Ipinakita nila ang mga ebidensya, mga medical records na peke, ang incident report tungkol sa sunog, at ang testimonya ang bayarang doktor na nagsabing, "Ako ay may severe paranoia." Tumayo si Doña Esmeralda sa witness stand. Umiiyak siya. Ang galing niyang umiyak. Masakit para sa isang ina na makita ang kanyang manugang na nagkakaganyan. Higbi niya. Pinupunasan ang kanyang mata gamit ang panyo. Ginawa namin ang lahat, Your Honor. Ibinigay namin ang lahat ng support. Pero naging bayolente siya. Muntik na niyang saktan si Baby Leo. Natatakot kami para sa bata. Napakuyom ako ng kamao sa ilalim ng mesa. Ang kapal ng mukha niya. Ang babaeng naglason sa akin. Ang babaeng kumuha ng lahat sa akin. Ngayon ay nagkukunwaring biktima. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihing sinungaling siya. Pero nanatili akong tahimik. Hinaplos ko ang ruby sa aking leeg. Kalma, Calatea. Hayaan mo silang magsalita. Hayaan mo silang hukayin ang sarili nilang libingan. Sumunod na tumestigo si Leon. Tumingin siya sa akin nang may lungkot bago magsalita. Mahal ko pa rin siya, sabi ni Leon sa mikropono. Ang boses ay basag. Pero hindi ko na siya kilala. Ang gusto ko lang ay protektahan ang anak namin. Kung hindi siya gagaling, wala akong choice kundi ang ilayo si Leo sa kanya. Ang husgado ay tahimik. Nakita ko ang pagtango ng hukom. Tila naniniwala siya sa palabas nila. Ang naratibo nila ay perpekto. Ang mapagmahal na pamilya laban sa inang nabaliw. Mayroon pa po ba kayong witness, attorney? Tanong ng hukom sa abogado ni Leon. Wala na po, Your Honor. Ang mga dokumento ay sapat na. Sagot ng abogado nang may pagmamalaki. Tumingin ang hukom sa aking abogado. Si Attorney Santos, isang matandang abogado na kilala sa pagiging tapat ngunit hindi sikat. Kinuha ko siya dahil siya lang ang naniwala sa kwento ko noong wala pa akong pera. Defense, may witness ba kayo? Tanong ng hukom. Tumayo si Attorney Santos, inayos niya ang kanyang salamin at tumingin kay Doña Esmeralda pagkatapos kay Leon. Opo, Your Honor. Meron kaming isang surprise witness na bagong dating lang mula sa probinsya. Isang tao na nandoon mismo sa loob ng pasilidad noong mga panahong sinasabi nilang nababaliw ang aking kliyente. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Leon. Nagbulungan sila ni Sable. Si Doña Esmeralda ay tumigil sa pagdarasal at tumingin sa pinto nang may kaba. Sino ang witness na ito? Tanong ng hukom. Tinatawagan ng depensa si Ginanglita Mendrez. Deklara ni Attorney Santos. Ang katahimikan sa silid ay nabasag ng tunog ng pagbukas ng malalaking pinto sa likuran. Lahat ng mata ay napalingon. Pumasok ang isang babaeng may edad na, nakasuot ng simpleng damit ngunit malinis at plansado. Ang kanyang buhok ay puti na,
at siya ay naglalakad ng may tungkod, ngunit ang kanyang mga mata ay matatalim at puno ng tapang. Si Nanay Lita. Narinig ko ang pagsinghap ni Doña Esmeralda. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Imposible, bulong ni Leon. Namumutla ang muka. Akala ko tinanggal na siya. Naglakad si Nanay Lita patungo sa witness stand. Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Doña Esmeralda. Ang titig niya ay nagsasabing, tapos na ang paghahari-harian niyo. Umupo siya sa witness stand at ipinatong ang kanyang kamay sa Biblia. Magsabi ka ng totoo at pawang katotohanan lamang, sabi ng clerk of court. Isusumpa ko, sa ngalan ng Diyos at sa ngalan ng lahat ng inang-inapin niyo. Sagot ni Nanay Lita. Ang boses ay matatag at umaaling-awngaw. Tumingin siya sa hukom at nagsalita. Your Honor, hindi baliw si Calathea at ang mga taong nakaupo doon. Itinuro niya si Leon at ang kanyang ina gamit ang nanginginig na daliri. Sila ang nagbayad sa akin at sa ibang staff para painumin siya ng lason at palabasing sira ang ulo niya. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Ang hukom ay napaupo ng tuwid. Si Leon ay napatayo. Objesyon! Sinungaling yan! Sigaw ni Leon na wala na ang kanyang puwise. Maupo ka, Ginoo! Sigaw ng hukom, hinampas ang kanyang maso sa mesa. Ang tunog ng kahoy na tumama sa kahoy ay nagpatahimik sa lahat. Tumingin sa akin si Nanay Lita at ngumiti ng bahagya. Ito na ang simula ng pagbagsak ng kanilang imperyo. Ang katahimikan sa loob ng korte ay tila isang bombang naghihintay ng pagsabog. Lahat ng mata ay nakapako kay Nanay Lita. Ang babaeng akala ng mga kalaban ko ay isa lamang hamak na utusan na madaling itapon. Ngunit ngayon, siya ang may hawak ng kanilang leeg. Magsalita ka, Ginang Mendres. Utos ng hukom. Ang kanyang boses ay may halong interes na hindi niya maitago. Huminga ng malalim si Nanay Lita. Inilabas niya mula sa kanyang lumang bag ang isang itim na logbook. Ang pabalat nito ay luma na at tila nabasa ng tubig. Ngunit ito ang libro ng katotohanan. Ito po ang personal logbook ko, Your Honor. Simula niya habang itinaas ang kwaderno. Dito ko isinusulat ang lahat ng utos ni Head Nurse Betty at ang mga gamot na ibinibigay kay Calathea. Nakasulat dito na ang dosage ng antipsychotic drugs na ibinibigay sa kanya ay 3 beses na mas mataas kaysa sa normal na tao. Ito ay sapat na para gawing gulay ang sinuman o kaya ay tuluyan silang mabaliw. Napasinghap ang mga tao sa gallery. Nakita ko ang pamumutla ni Leon. Ang kanyang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. At hindi lang yan, patuloy ni Nanay Lita. Ang kanyang boses ay tumamatapang. Narinig ko mismo ang usapan ni Ginoong Leon at ng kanyang ina sa opisina ng direktor. Sinabi ni Doña Esmeralda na kailangang madaliin ang proseso bago mag-birthday ang bata para makuha na nila ang trust fund. Sinungaling, sigaw ni Doña Esmeralda. Napatayo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Ang kanyang makeup ay nagsisimula ng humulas dahil sa init at tensyon. Isa kang hamak na katulong. Magkano ang ibinayad sa iyo ng babaeng yan para siraan kami? Tiningnan siya ni Nanay Lita ng diretso sa mata. Walang takot. Walang alinlangan. Wala akong tinanggap na pera, senyora. Ang dangal ko ay hindi nabibili ng inyong maruruming yaman. Ginagawa ko ito dahil nakita ko kung paano niyo babuyin ang buhay ng isang inang walang ibang hangad kundi mahalin ang anak niya. Ibinigay ni Nanay Lita ang logbook sa clerk of court. Ang abogado ko, si Attorney Santos, ay tumayo ng may ngiti ng tagumpay. Your Honor, kung mamarapatin,
Sabi ni Attorney Santos, may isa pa kaming ebidensya. Isang security footage na nakuha ni Ginang Mendres mula sa CCTV ng private ward bago ito burahin ng administrasyon. Sa isang malaking screen sa harap ng korte, nag-play ang video. Malabo ito at walang kulay, ngunit malinaw ang nangyayari. Nakita ng lahat kung paano ako hawakan ng dalawang lalaki habang pilit na pinapainom ng gamot. Nakita nila kung paano ako umiyak at nagmakaawa habang tinatawanan lang ako ng mga nurse. At sa huling bahagi ng video, nakita ang pagpasok ni Leon. Hindi siya lumapit para tulungan ako. Sa halip kinausap niya ang doktor at nag-abot ng isang makapal na sobre. Ang video ay nagtapos sa freeze frame ng mukha ni Leon. Walang awa, malamig. Ang buong korte ay nag-ingay. Ang hukom ay muling humampas ng maso, ngunit ang galit ng publiko ay hindi na mapigilan. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo nila ay gumuho. Hindi ko alam yan. Biglang sigaw ni Leon, itinuro ang kanyang ina. Si Mama, siya ang may pakana ng lahat. Sinunod ko lang siya. Sabi niya, mawawalan kami ng pera kapag hindi ko ginawa. Nanlaki ang mga mata ni Doña Esmeralda. Tumingin siya sa kanyang anak na parang nakakita siya ng ahas. Ikaw na walang utang na loob. Ako pa ang sisisihin mo? Ikaw ang naglustay ng pera sa sugal at sa babaeng yan. Itinuro niya si Sable. Si Sable, na kanina pa tahimik sa sulok, ay biglang tumayo at kinuha ang kanyang bag. Wala akong kinalaman dito. Girlfriend lang ako. Aalis na ako. Umupo ka. Sigaw ng hukom. Walang aalis sa kwartong ito. Nagsimulang mag-away-away ang tatlo. Nagturuan, nagsigawan, nagsumbatan. Ang kanilang perpektong pamilya ay naging isang kulungan ng mga mababangis na hayop na nagpapatayan para makaligtas. Pinanood ko sila mula sa aking kinauupuan. Hindi ako nakaramdam ng galit. Ang naramdaman ko ay awa. Awa para sa mga taong ang Diyos ay pera at ang relihiyon ay kasinungalingan. Sila ay mga bilanggo ng kanilang sariling kasakiman. Sa wakas, ibinaba ng hukom ang kanyang hatol. Ang kanyang boses ay mabigat at puno ng awtoridad. Base sa mga ebidensyang iniharap, pinawawalang bisa ng korteng ito ang petition for custody na isinampa ni Leon. Ibinibigay ang sole and absolute custody ng batang si Leo sa kanyang ina, si Calathea. Higit pa rito, inuutusan ko ang pag-aresto kay Leon, Doña Esmeralda, at sa lahat ng kasabwat para sa kasong illegal detention, physical abuse, at falsification of documents. Ang tunog ng maso ng hukom na tumama sa mesa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Ito ang tunog ng kadena na naputol. Ito ang tunog ng hustisya. Habang pinoposasan ng mga pulis si Leon at Doña Esmeralda, tumingin sa akin si Leon. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagsisisi. Calathea, mahal, patawarin mo ako. Para sa anak natin. Hindi ako sumagot. Tumalikod ako at naglakad palabas ng korte. Wala nang dapat sabihin. Ang katahimikan ko ang pinakamasakit na sagot na maibibigay ko sa kanya. Paglabas ko ng pinto, sinalubong ako ng sikat ng araw at ng flash ng mga kamera ng media, ngunit hindi ko sila pinansin. Ang hinahanap ng aking mga mata ay isang tao lang. Sa di kalayuan, hawak ni Carla ang isang batang lalaki na may suot na asul na jumper. Mama! Sigaw ni Leo. Tumakbo siya palapit sa akin. Lumuhod ako at sinalubong siya ng pinakamahigpit na yakap na kaya kong ibigay. Ang amoy ng kanyang buhok, ang init ng kanyang katawan, ito ang totoo. Ito ang panalo. Umiyak ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Nandito na si Mama, anak. Hindi na tayo magkakahiwalay. Pangako. Habang karga ko si Leo at naglalakad kami palayo sa gusali ng korte, isang lalaking naka-Amerikana
ang humarang sa aking daraanan. Siya ay may hitsurang banyaga, matangkad, at may dalang briefcase. "Excuse me, Miss Calatea?" Tanong niya sa isang barok na Tagalog. Tumigil ako at niyakap si Leo ng mas mahigpit, protektado. "Sino po sila?" Ngumiti ang lalaki at nag-abot ng business card. "Ako si Matteo Rossi mula ni Somobay." "Mula sa Rossi Jewelry sa Italy," pakilala niya. "Nakita ko ang mga disenyo mo online, ang Phoenix necklace, ang Tears of Stone. Miss Calatea, ang kwento mo ay nakaukit sa bawat piraso ng alahas na ginagawa mo. Gusto kong dalhin ang koleksyon mo sa Europa. Gusto kong ipakita sa mundo ang sining ng iyong muling pagsilang." Natigilan ako. Tiningnan ko ang card, tapos kay Leo, at pabalik sa lalaki. Akala ko ang katapusan ng kaso ay ang dulo ng kwento. Hindi pala. Ito pala ay simula pa lang ng isang mas malaking kabanata. Ngumiti ako. Isang totoong nangiti na umabot sa aking mga mata. "Pag-usapan natin yan, Mr. Rossi," sagot ko. Pero pagkatapos ko munang ipagdiwang ang kalayaan namin ng anak ko. Lumipas ang 5 taon. Ang panahon ay naging pinakamahusay na manggagamot at ang tagumpay ay naging pinakamamis na paghihiganti. Nakatayo ako sa gitna ng Grand Ballroom ng Manila Hotel. Ang paligid ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong kristal ng chandelier. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at champagne. Sa bawat sulok, naroon ang mga kilalang personalidad, mga artista, politiko at socialites na nag-aabang sa pagbubukas ng aking pinakabagong koleksyon. "Ladies and gentlemen, please welcome the woman of the hour, Miss Calatea," anunsyo ng host. Naglakad ako paakyat ng entablado. Suot ko ang isang emerald green gown na yakap ang aking katawan, simbolo ng buhay at pag-asa. Sa aking leeg ay ang centerpiece ng gabing ito, ang Ina ng Perlas, isang kwintas na gawa sa South Sea pearls at diamonds na idinisenyo upang magmukhang mga patak ng ulan na nagiging bituin. Ang mga ilaw ng kamera ay kumislap-kislap na parang mga alitaptap, ngunit hindi na ako nasisilaw. Sanay na ako. Ako na ngayon ang CEO ng Calatea's Rebirth Jewelry, isang brand na kilala hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na sa Milan at Paris. Tumingin ako sa unahan. Sa VIP table, naroon si Matteo Rossi, ang aking business partner. Itinaas niya ang kanyang baso bilang pagbati. Wala kaming relasyon maliban sa negosyo at respeto. Siya ang tumulong sa akin na makapasok sa European market, ngunit ang diskarte, ang sining, at ang puso ng kumpanya ay akin. Akin lamang. At sa tabi niya, ang pinakaimportanteng lalaki sa buhay ko, si Leo. Si Leo ay 10 taong gulang na ngayon. Nakasuot siya ng tuxedo na terno ng sakin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga habang pumapalakpak siya ng malakas. Siya ay lumaking matalino, mabait, at higit sa lahat, malaya sa anino ng kanyang ama. Siya ang aking konsilyere, ang aking inspirasyon, at ang aking pahinga. Huminga ako ng malalim at nagsalita sa mikropono. "Maraming salamat sa inyong lahat," panimula ko. Ang aking boses ay buo at puno ng kumpiyansa. Ang koleksyon na ito ay tinawag kong Kalus. Dahil ang kalyo ay hindi lamang balat na kumapal dahil sa hirap. Ito ay proteksyon. Ito ay patunay na tayo ay lumaban, nagtrabaho, at nakaligtas. Ang bawat diamante dito ay kumakatawan sa bawat luha na hindi ko hinayaang pumatak ng walang saysay. Nagpalakpakan ng mga tao. Nakita ko ang ilan na nagpupunas ng luha. Alam ng publiko ang kwento ko. Hindi ko ito itinago. Ang pagiging biktima ko noon ay naging sandata ko ngayon. Ako ang mukha ng mga babaeng bumangon mula sa abo. Matapos ang event, habang nagpapahinga ako sa aking private suite, pumasok ang aking sekretarya na si Carla. Oo, ang pinsan kong si Carla ay siya na ring kanang kamay ko ngayon. "Ma'am, ang ganda ng sales report.
Sold out na ang limited edition pieces. Masayang balita ni Carla. Pero may iniwan pong sulat ang guard sa reception. Galing daw po sa Bilibid. Natigilan ako sa pagtanggal ng aking hikaw. Ang saya ng gabi ay biglang nahaluan ng lamig. Bilibid. Ang lugar kung saan nabubulok si Leon. Kinuha ko ang sobre. Ito ay gawa sa mumurahing papel. Kulay abo at magaspang. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Ngunit hindi na ito ang elegante at matikas na sulat kamay ni Leon na minahal ko noon. Ito ay nanginginig. Tila sulat ng isang matandang nanginginig ang mga kamay. Gusto niyo po bang itapon ko na lang? Tanong ni Carla, nag-aalala. Umiling ako. Hindi. Iwan mo muna ako saglit. Nang lumabas si Carla, naupo ako sa malambot na sofa at tinitigan ng sobre. Sa loob ng 5 taon, hindi ako dumalaw. Hindi ako sumagot sa mga tawag ng abogado niya. Ibinaon ko siya sa limot kasama ng kanyang ina na ngayon ay nasa home for the aged, mag-isa at walang dumadalaw dahil naubos na ang yaman sa pambayad sa mga kaso. Binuksan ko ang sobre. Ang amoy ng lumang papel at sigarilyo ay kumawala mula rito. Binasa ko ang nilalaman. Kalatia, alam kong wala akong karapatang sumulat sa'yo. Napanood kita sa TV kanina. Ang ganda mo. Sobrang ganda mo. Mas maganda ka ngayon kaysa noong tayo pa. Dito sa loob, madilim, malamig, pero mas malamig ang puso ko dahil sa pagsisisi. Araw-araw, nakikita ko ang mukha mo at ni Leo sa panaginip ko. Sabi nila, malapit na akong mamatay. May sakit ako sa baga. Karma siguro. Ang tanging hiling ko lang bago ako mawala. Patawarin mo ako. Kahit hindi mo na ako dalawin. Kahit hindi na ako makita ni Leo. Basta malaman ko lang na napatawad mo na ako. Nagmamakaawa, Leon. Ibinaba ko ang sulat. Tumingin ako sa bintana kung saan tanaw ang Manila Bay. Ang mga ilaw ng mga barko ay parang mga bituin sa dagat. Patawad? Isang salita na napakadaling sabihin pero napakahirap ibigay. Ang lalaking ito ang sumira sa akin. Ang lalaking ito ang muntik nang maging dahilan ng pagkamatay ko sa loob ng mental hospital. Pero habang binabasa ko ang sulat, wala akong naramdamang galit. Wala na rin akong naramdamang sakit. Ang tanging naramdaman ko ay wala. Siya ay isang multo na lang, isang alaala ng nakaraan na wala ng kapangyarihan sa akin. Tumayo ako at naglakad patungo sa shredder sa gilid ng aking mesa. Hindi ko kailangan ng bigat ng kanyang konsensya. Hindi ko kailangan ng kanyang pagsisisi para maging buo ako. Buo na ako. Isinubo ko ang sulat sa makina. Ang tunog ng papel na hinihiwa-hiwa ay tila tunog ng huling kadena na nalaglag mula sa aking mga paa. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan si Leo na nasa kabilang kwarto kasama ng nani niya. Hello, Ma? Sagot ng masiglang boses ng anak ko. Anak, sabi ko, nakangiti habang pinapanood ang mga piraso ng sulat na nahuhulog sa basurahan. Magbihis ka na. Aalis na tayo. Gusto mo bang kumain ng ice cream? Talaga po? Yes, sige po. Binaba ko ang telepono. Ang nakaraan ay patay na. Ang kinabukasan ay akin. Ang dapit hapon sa aming rest house sa Batangas ay palaging may dalang kakaibang kapayapaan. Ang langit ay pininturahan ng mga kulay na kahel, liliya at ginto, na tila isang obra maestrang ipininta ng Diyos para lamang sa akin. Nakaupo ako sa veranda. Hawak ang isang tasa ng tsa. Tsaang chamomile na walang halong lason, kundi puno ng init at pagkakontento. Kaninang umaga, tumawag ang warden mula sa Bilibid. Wala na si Leon. Natagpuan siyang walang buhay sa kanyang selda. Yakap ang isang lumang litrato naming tatlo noong binyag ni Leo. Sabi ng doktor, tuberculosis at komplikasyon sa puso ang ikinamatay niya. Ngunit alam ko ang totoo. Namatay siya sa lungkot at pagsisisi. Namatay siya
dahil ang puso niya ay matagal nang walang laman. Nang ibaba ko ang telepono, hinintay kong tumulo ang luha. Hinintay kong bumalik ang galit, ngunit walang dumating. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ito ay hindi buntong hininga ng panghihinayang, kundi ng paglaya. Ang huling tali na nag-uugnay sa akin sa nakaraan ay naputol na ng tuluyan. Nabalitaan ko rin ang nangyari kay Doña Esmeralda. Nasa isang public charity ward na siya ngayon. Paralisado ang kalahati ng katawan dahil sa stroke. Ang babaeng dating nag-aastang reyna at namimintas sa bawat galaw ko ay ngayon ay hindi na makapagsalita ng maayos. Ayon sa mga nurse doon, madalas siyang umiiyak habang nakatitig sa kisame, tila tinatawag ang mga pangalan ng mga taong itinaboy niya. Si Sable naman ay balita ko ay nasa ibang bansa, nagtatrabaho bilang isang hamak na tagapaglinis matapos malustay ang lahat ng perang ninakaw niya sa akin dahil sa sugal at maling desisyon. Ang kanilang mga kapalaran ay naging isang malupit na paalala na ang anumang itanim na kasamaan ay aanihin sa takdang panahon. Naputol ang aking malalim na pag-iisip nang marinig ko ang yabag ng mga paa sa likuran ko. Hindi ko kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng dagat at ang bango ng kabataan ay sapat na para makilala ko siya. Mama! Ang boses ni Leo ay mas malalim na ngayon. 15 taong gulang na siya, matangkad, at may mga matang puno ng pangarap. Iniisip mo na naman ba ang nakaraan? Lumingon ako at ngumiti sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi, ang balat na dati ay napakaliit sa aking mga bisig. Hindi anak, pinagmamasdan ko lang ang ganda ng kasalukuyan at ang ningning ng iyong kinabukasan. Lumapit siya sa akin at sumandal sa rehas ng beranda. Tumawag po si Nanay Lita kanina. Nagpapasalamat siya sa ipinadala nating gamot at allowance para sa mga apo niya. Sabi niya, gusto ka raw niyang makita bago matapos ang buwan. Tumango ako. Si Nanay Lita ay bahagi na ng aming pamilya. Ang utang na loob na sinasabi niya noon ay matagal ko nang pinalitan ng pagmamahal na parang sa tunay na ina. Siya ang saksi sa aking pagbagsak at siya ring naging gabay sa aking muling pagtayo. Pupunta tayo sa kanya sa Sabado, sagot ko. Magdadala tayo ng maraming pagkain. Bumaba kami ni Leo patungo sa dalampasigan. Ang buhangin ay mainit sa ilalim ng aking mga paa. Isang pakiramdam ng pagiging konektado sa lupa na matagal kong ipinagkait sa aking sarili. Ang tunog ng mga alon na marahang humahampas sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng galit at sakit na natira sa aking puso. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong sumira sa akin. Ang pagpapatawad ay para sa aking sarili. Ito ang susi na nagbukas sa huling rehas ng aking mental na kulungan. Hindi na ako bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Ako ay malaya na. Tumingin ako sa malawak na dagat. Ang aking buhay ay tila isang piraso ng alahas na dumaan sa pinakamainit na apoy at pinakamalakas na pukpok ng martilyo. May mga kalyo ang aking puso. May mga pilat ang aking kaluluwa, ngunit ang bawat marka ay nagbibigay ng kakaibang kinang sa aking pagkatao. Mama, look! Turo ni Leo sa langit. Ang unang bituin ay sumilip na sa gitna ng dilim. Ang gabi ay dumarating, ngunit hindi na ako natatakot. Dahil alam ko, bukas ay muling sisikat ang araw at ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para lumikha ng isang kwento na puno ng pag-ibig, katarungan, at kapayapaan. Hinawakan ni Leo ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay matatag at puno ng proteksyon. Naglakad kami ng sabay patungo sa kung saan nagtatagpo ang tubig at ang lupa. Wala ng mga maskara, wala ng mga lihim. Tanging kami na lang, isang ina at isang anak. Mga nakaligtas sa bagyo na ngayon ay handang yakapin ang bawat bukas ng may ngiti at pag-asa.
Ang aking sining ay hindi lang matatagpuan sa mga ginto at perlas na aking hinuhubog. Ang aking pinakamagandang obra maestra ay ang aking buhay. At sa wakas, tapos na ang pagdurusa. Oras na para mabuhay ng tunay.